Sa nakaraan ng ating video, ay masyado ang gulat ng Celestial Emperor na si Sun Zaiwen, matapos siyang tignan ng ating bida, at hindi nga ito makapaniwala na matapos daw siyang makita ni Shu, ay biglang nanikip ang kanyang dibdib, kung saan ay tila pinipiga nga ang kanyang puso. Pero muli ay nagulat nga ito, kung saan ay masyado din ang kanyang pagtataka sa kung ano umano ang nangyayari, dahil ang mga water ghost nga ng West State ay isa-isang namamatay, at isa-isa ding nawawala o naglalaho ang mga slave mark niya sa mga ito. Maging ang ibang water ghost nga ay napapatanong sa kung ano daw ang nangyayari, dahil matapos lamang ang isang kisap mata, ay namatay na ang ilan sa kanilang mga kasamahan, kung saan ay hindi din nila nakita ang aktwal na pangyayari, o naging dahilan ng kanilang kamatayan. Pero sinabi naman ng kanilang leader, na kung siya umano ang tatanungin nila, ay sino naman ang dapat niyang tanungin sa kung ano ang nangyari, dahil wala nga daw siyang nakita na gumawa o naglunsad ng pag-atake, pero bigla na lamang sumabog ang kanilang mga katawan, sabay tanong kung posible daw ba talaga itong mangyari sa mga water ghost. Hanggang sa makita nga nila ang isang halimaw na water ghost, na mayroong nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang katawan, at agad nang sinabi ng kanilang leader na hindi umano ito maganda, kung saan ay agad din niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan, upang lumayo umano sa halimaw na water ghost. Dito nga ay naisip din ito, na matapos umanong mamatay ang master ng halimaw na water ghost, ay naging balisa at iritado na ito, at dahil nga daw sa mga laman at dugo ng tao na kanyang naaamoy, ay tila nawawala na sa sarili ang water ghost, at kung hindi nga daw ito makakahanap ng kanyang makakalaban, ay tuluyan na siyang mawawala sa sarili, at lahat sila ay atakehin nito. Pero agad nga ding nagkaroon ng ipu-ipo sa kanilang lokasyon, kaya naman muli ay napapatanong ito sa kung ano na naman daw ang nangyayari, at kung bakit biglang nagkaroon ng ipu-ipo sa ilalim ng tubig, dahilan upang hindi sila makagalaw o alis sa kanilang pwesto. Agad nga din niyang sinigawan ng halimaw niyang water ghost, kung saan ay inaapura nga niya itong umalis o lumayo, pero mabilis namang nagtungo sa kanila ang water ghost na nawawala sa sarili, at nang makita nga nito na aatakihin na siya ng water ghost, ay sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na huwag siyang panuurin, bagkus ay kailangan nila siyang tulungan upang patayin ang halimaw na water ghost. At bigla ngang may naglunsad ng pag-atake, na naging dahilan upang mahati sa dalawa ang katawan ng water ghost, kaya naman ang lalaki ay napapatanong kung ligtas na daw ba talaga siya, pero bigla nga din siyang natulala at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil mukhang nasobrahan lang siya sa pag-iisip, at ang pag-ataking yun ay para pala patayin silang mga water ghost. Agad nga ding nagmadaling umalis ang iba sa kanila, habang sinasabi na ilang daang taon na daw sila sa tubig. Pero ngayon pa lamang sila nakasaksi o nakakita ng ganitong pangyayari, habang ang isa naman, ay sinabing nagmumulto daw ang tubig na ito, kaya naman kailangan nilang magmadali at umahan sa kalupaan, para maligtas ang kanilang buhay. Pero bahagyang ang natawa ang ating bida sa mga pinagmamalaki nilang water ghost, at agad na gumawa ng kanyang embodiment gamit ang tubig, at ginamit nga niya ang kanyang abilidad sa pag-control ng tubig, upang higupin patungo sa malaking kamay ng kanyang embodiment ang mga water ghost. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay natipon niya ang mga water ghost sa kamay ng kanyang embodiment, at dito ay naisip ni Shu na ang awakened talent umano at ang antas ng kapangyarihan o level ng cultivation, ay laging magkapantay, kaya matapos ma-upgrade ang kanyang star chart, ay maestro level na din ang kanyang pag-control sa tubig. At habang nasa loob nga ng tila bowl ang tubig ang mga water ghost mula sa West State, ay tinanong ng ating bida ang mga ito, kung nakakita na daw ba sila ng isang maestro level na kayang makontrol ang tubig, pero hindi nga nakasagot ang mga water ghost, kaya naman daw ngayon ay ipapakita nga daw sa kanila ng ating bida, kung gaano kalakas ang isang maestro level na may abilidad na makontrol ang tubig. Agad ngang humalo ang kanilang dugo sa tubig, matapos napisakin ng ating bida ang mga water ghost sa kanyang kamay, at sa kanyang pagbitaw ay nagtilansikan pa ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga dugo ay kumyulay sa tubig. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas matapos ng ginawa niyang pag-atake, ay sinabi ni Shu na matapos umanong manirahan sa kailaliman ng tubig, ang mga water ghost ng ilang daang taon, ay iniisip na nilang walang makakapigil sa kanila sa katubigan, pero para sa ating bida nga daw, ay tila mga palaka lamang sila sa ilalim ng balon, kung saan ay limitado ang kanilang kaalaman o nakikita. At itong si Sun Zaiwen nga, ay biglang nakaramdam ng matinding takot, kung saan ay nagmistulan nga itong isang bata, na naubo na lamang sa sulok ng dahil sa kanyang takot na nararamdaman.
At habang tinatakpan nga nito ang kanyang mga tenga, ay naisip niyang may tinatago palang nakakamatay na galaw o pag-atake ang ating bida, at hindi na nga din daw siya magtataka ngayon, kung bakit ginawa niyang karagatan ang buong royal capital. Bukod doon ay naisip nga din ito, na ang sinabi umano ng East State na nasira ang kanilang mga barko, kaya kinailangan nilang maglakbay sa kalupaan ay mukhang dahilan lamang nila. Sabay tanong kung dahil daw ba ito sa nakita niyang ginawa ni Shu, o kung may naranasan pang mas malala dito ang mga sundalo ng East State. Pero bigla ngang nagliwanag ang kanyang slave mark sa noo, at sinabi ng inner demon sa kanya na ang mga pangyayari o nangyayari sa East State, ay hindi na niya dapat pang pakialaman o isipin, sabay sabi na wag na niyang isipin ang mga hindi niya na dapat isipin, at muling inutusan na magpatuloy sa pag-atake. Pero sinabi nga nito sa inner demon, na ang mga water ghost umano ay walang angking lakas upang labanan si Lu Shu, at pag nagpatuloy sila sa pag-atake, ay parang pinapadala lamang nila sa kamatayan ang mga sundalo nila. Pero tinanong lang naman ng inner demon, kung paano umanong nasabi ni Sun Zaiwen na pinapadala lamang sila sa kamatayan nila, sabay sabi ding ang pagsasakripisyo nila sa mga water ghost at ang kanilang mga takot na nararamdaman, ay mayroon umanong kabuluhan. Agad na din siyang pinarusahan ng inner demon, at sinabi na ayaw umano niyang kinukontra siya ni Sun Zaiwen, pero kahit nga nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa kaparusahan ng inner demon sa kanya, ay pinilit pa din niyang makatayo. Habang ang ating bida naman, ay tinatanong lang kung anong tricks pa daw ba ang meron sila, sabay tanong na din kung sa tingin daw ba ni Sun Zaiwen, ay mapapabagsak niya ang royal capital, gamit lamang ang kakaunting water ghost. At masyado nga ang gigil ni Sun Zaiwen, na muling ipinag-utos ang pag-atake sa royal capital, kung saan ay kailangan nga daw nilang gawin at gamitin ang lahat, upang makarating sila sa inner city, at kung mamamatay nga daw sila sa digmaang ito, ay dapat sa inner city wall sila mamatay. Muli ay sinabi nga nitong umatake na sila ngayon din, at sinabi din niyang gawin nila ang lahat upang malagpasan ang outer wall ng royal capital, at kung kinakailangan nga daw, ay ibangga na nila ang kanilang mga barko sa inner wall, para lamang mawasak ito, ang inner city at inner wall nga pala, ay ang bagong lungsod na ginawa ni Xiaoyu sa loob ng royal capital. At dahil nga sa kautusang ito ni Sun Zaiwen, ay napapatanong ang mga water ghost kung nababaliw na daw ba ang kanilang celestial emperor, sabay tanong na din kung nais ba talaga silang patayin, habang ang isa naman, ay sinabi na siguradong mamamatay din silang lahat, kaya bakit daw kailangan pa nilang sundin ang utos ni Sun Zaiwen. Pero isa-isang nagliwanag nga ang mga slave marks ng water ghost, at nakatanggap ng kaparusahan mula kay Sun Zaiwen, nang dahil sa kanilang mga sinasabi. Matapos ng kaparusahan ni Sun Zaiwen sa kanila, ay napapamura na lang sa slave mark ang lalaking ito, habang iniisip na kaya umano siyang makontrol ni Sun Zaiwen nang dahil sa slave mark, pero hindi nga daw ibig sabihin nun, ay makokontrol na din ni Sun Zaiwen ang kanyang alaga, at hindi nga daw siya naniniwala, na ang halimaw na water ghost ay mananatili lang sa katubigan habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Pero agad nga din siyang nagulat, at napapatanong sa kung ano ang nangyayari, dahil ang kanyang alaga ay hindi niya makontrol, at agad nga din nilang napansin ang kakaibang tugtog o tunog umano. At ang tunog ng nagmumula sa flauta ng lalaking ito, ay unti-unting nagpabago sa kaanyuan ng mga halimaw na water ghost, kaya muling nagtaka ang lalaki at napapatanong sa kung ano ang nangyayari, dahil ito nga daw ang unang beses na nakita niyang nagbago ng anyo, ang kanilang mga water ghost. Matapos nito, ay sinabi nga ng lalaking ito na nagawa na daw niya ang nais ni Sun Zaiwen, sabay tanong kung ayos na daw ba yun, at kung pwede na ba nilang ibaba ang espada na nakatutok sa kanya. Pero sinabi lang naman ni Sun Zaiwen, na matagal na umano niyang naririnig ang patungkol sa isang tsismis, na mayroong isang pamilya nga daw sa West State, ang kayang mapagbago ng kaanyuan ang mga mababangis na water ghost, at matapos nga daw niyang masaksihan ang pagbabago nila ng kaanyuan ngayong araw, ay masasabi niya na talaga namang karapat-dapat ang pamilya nila sa kanilang reputasyon. Samantala, matapos namang makita ni Shu ang mga bagong kaanyuan ng mga water ghost, ay sinabi lang nito na nakakapag-evolve din daw pala sila, at agad na naghanda ng kanyang gagawing pag-atake, upang subukin umano ang lakas ng mga nag-evolve na water ghost. At matapos ng ilunsad ng ating bida ang kanyang pag-atake, ay sinabi ng lalaking ito na katapusan na umano nila, pero agad namang umahan sa tubig ang water ghost, kung saan ay mabilis nga niyang sinalubong at iniwasan ang mga ginawang pag-atake ni Shu. Kaya naman hindi makapaniwala ang lalaking ito,
dahil ang alaga daw pala niya ay kayang iwasan ang mga pag-atake sa kanila. Sabay sabi ding hindi naman pala makapangyarihan ang kalaban nilang maestro level, at dahil nga daw sa madali itong naiiwasan ng kanyang alaga, ay ibig sabihin daw ba nito na may pag-asa pa silang maka-survive, mula sa maestro level na may abilidad ma-control ang tubig. Habang ang isa naman ay sinabi na tama daw ang isang lalaki, at dahil sa pambihirang lakas nga daw ng kanilang mga alaga, gayon na din sa dami ng kanilang bilang, ay tiyak na kakayanin daw nilang wasakin ang pader ng inner city, basta bibilisan lamang nila at pag nagawa nga daw nila yon, ay siguradong makakasurvive sila sa digmaang ito. Habang ang isa naman, ay sinabi na dahil sa slave mart nila ay siguradong hindi din sila makakatakas kay Sun Zaiwen, kaya naman isugal na lang daw nila ang kanilang buhay dito sa digmaan, at sinabing ngayon mismo ay muli nilang atakihin ang Royal Capital. Agad na din nilang inutusan ang kanilang mga alaga, upang lalo pa nilang bilisan ang pag-travel sa ilalim ng tubig, at tinawanan nga nila ang ating bida, na isang maestro level at feeling entitled umano sa pagkontrol ng tubig, sabay sabi na wala pa ding makakatalo sa kanila, na mga naninirahan na sa katubigan ng ilang daang taon. Pero naparor lang naman ang ating bida, at muli ay bahagyang nangiti habang pinapanood ang paglapit ng mga kalaban, kaya naman agad na nagtungo si Xiaoyu sa kanya, at sinabing pag nagpatuloy umano ito, ay tiyak na makakarating sila agad sa inner city upang wasakin ang pader nito. Habang ang ating bida naman, ay sinabi lang na hindi daw ba at sinabi nga ni Xiaoyu kanina, na mas magiging mabilis ang pag-repair niya sa mga pader, kumpara sa pagwasak nila sa mga ito, pero bigla nga siyang naiyak, at sinabing matatalo umano siya sa pastahan pag nakarating sila ng inner city. Sinabi nga din ni Xiaoyu na 2 sako umano ng potato chips at chocolates ang pastahan nila, kung saan ay pumusta nga daw si Xiaoyu, na hindi makakarating ng inner city ang mga kalaban, kung saan ay haayaan muna ni Shu na makampante ang mga kalaban na mananalo nga sila, bago siya gumawa ng aksyon o bago niya patayin ang kanilang mga kalaban. Napahawak na nga lang din sa ulo ni Xiaoyu ang ating bida, at sinabi na nasa gitna na sila ng digmaan, pero nakukuha pa din nilang magpastahan, sabay sabi na bigyan umano siya ng 1 sako ng potato chips ni Xiaoyu, pag nanalo siya sa pastahan at inilabas nga niya ang mountain ang River Seal. At ilang sandali lang din ang nakalipas matapos itong magliwanag, ay agad na nagulat ang mga halimaw na water ghost, kung saan ay nakaramdam din ang mga ito ng matinding pressure at takot, kaya naman napapatanong ang kanilang mga master, sa kung ano ang mali sa kanila sabay utos na magpatuloy na sa pag-atake. Maging ang lalaking may hawak na plauta nga, ay napapatanong din sa kung ano ang nangyayari, dahil ang mga halimaw na water ghost nga daw ay hindi na sumusunod sa utos niya. Pero itong si Sun Zaiwen naman ay hindi maipinta ang muka at nanatiling tahimik. Pero bigla nga ding nanlaki ang kanyang mga mata, at tinanong ang lalaki sa kung ano ang nangyayari, dahil sinabi nga daw ng lalaki sa kanya, na ang kanyang plauta ay kayang makontrol ang lahat ng water ghost. Pero sinabi lang naman ng lalaki, na maging siya umano ay hindi niya alam kung ano ang nangyayari, dahil ang mga water ghost nga daw ay na-train nila sa pamamagitan ng tunog at sakit o pagpapahirap. Kaya naman daw imposibleng hindi niya mapasunod ang mga water ghost, maliban na nga lang daw, kung may nakita silang mas nakakatakot na nilalang, o nilalang na kinakatakutan ng mga water ghost. At sa pagbulwak nga ng tubig ay agad nitong nabitawan ang kanyang plauta, kung saan ay agad ding nagdilim ang kanilang mga muka, at halos himatayin nga sa takot ang lalaki sa likuran ni Sun Zaiwen, matapos nilang makita ang dragon ng ating bida, o si Chaos na lumabas mula sa ilalim ng tubig. Bigla nga ding pinagpawisan at napamura ang mga water ghost, matapos makita si Chaos na isang divine dragon umano, sabay tanong kung talaga daw bang may dragon sa katubigang ito, at kung alam daw ba ni Lucien na magkakaroon ng dragon sa ilog na ito, bago niya ito bigyan ng pangalan, sabay bigay ng negative points sa ating bida. At naisip nga ni Sun Zaiwen na nagkakagulo na umano ang kanilang hukbo, dahil maging ang mga nasa frontline o water ghost nila ay kasalukuyan na ding nagkakagulo. At nabasa na nga daw dati ni Sun Zaiwen sa isang sinaunang libro, na ang mga matataas na uri ng nilalang, ay talagang kayang masuppress ang mga mas mabababang uri ng nilalang sa kanila. At ang mga nabasa nga daw niya sa libro, ay ang kasalukuyan nilang sitwasyon ngayon sa harap ng dragon ng ating bida, kung saan dahil sa takot umano ng mga water ghost sa divine dragon ni Shu, ay wala na ding silbi ang mga slave marks at slave control ang flute o plaute nila. At matapos ng dumighay si Chaos, ay may mabibilis na water ghost na naman ang patungo sa kanya,
kaya naman nasabi nito na hindi pa daw siya tapos sa unang batch ng pagkain, pero parating na naman daw ang sunod na batch ng pagkain niya, sabay tanong kung ito daw ba ang eat all you can na sinabi ni Shu sa kanya. At sinabi nga ng mga water ghost mula sa East State, na wag umano nilang tularan ang mga duwag na water ghost ng West State, dahil ipinag-utos nga daw ng kanilang Celestial Empress na si Yu Fuyao, na sino mang tumakbo, ay papatayin nila at uubusin ang kanilang buong pamilya. Agad namang sinabi ni Shu na andito na din daw pala ang mga water ghost ni Fuyao, na matapos umanong selyuhan ang 5 senses ng mga water ghost gamit ang isang artifact, ay binabantaan naman nila ang mga ito ngayon, na uubusin ng pamilya ng sino mang tumakas sa labanan, pero hindi na nga daw siya magtataka, dahil sadyang malupit talaga si Yu Fuyao. At sa paghakbang nga ni Shu ng kanyang paa, ay agad na umangat ang tubig, at sinabi na ngayong nandito na umano ang lahat, ay kailangan na nilang tapusin, ang malaki at engranding palabas na ito. Agad na din niyang nilingon at tinawag ang kanyang kapatid, upang sabihin na ang panunood daw niya ng Naruto ng mahabang panahon, ay masasabi niyang hindi nasayang, o hindi nasayang ang kanyang oras. At agad na niyang ginamit ang isa sa mga abilidad na kanyang napanood, upang lalo pang paangatin ang tubig sa buong Royal Capital, o palibot ng Inner City, at sinabi na wala umanong kahit sino sa kanila, ang makakaalis ng buhay sa lugar na ito ngayong araw. At matapos ngang makita ni Sun Zaiwen ang ginawa ng ating bida, ay tila binagsakan ng mundo ang loko, dahil ang pagkakaakala daw niya ay ang mga kapangyarihan na minanalang ni Lu Shu, mula sa dating God King ang meron siya bukod sa husay niya sa espada, pero mukhang hanggang ngayon nga daw, ay masyado pa din niyang minaliit si Lu Shu. Naisip nga din ni Sun Zaiwen na ang abilidad daw ni Shu sa paggamit ng espada ay katulad ng sa isang sword saint, at bukod dun ay maestro level din ang abilidad niya sa pagkontrol ng tubig. Sabay tanong kung ano pa daw kaya ang mga tinatagong abilidad ng ating bida, at kung ligtas pa din daw kaya si Sun Zhongyang sa mga kamay ni Shu. Samantala ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay ginamit ni Shu ang kanyang mga sword power na may kidlat, upang isa-isang patayin ng lahat ng mga water ghost sa kanyang harapan, kaya naman muling kumule ang kanilang mga dugo sa tubig. At habang pinapatay nga ni Shu ang mga water ghost, ay naramdaman naman ni Sun Zaiwen na sabay-sabay umanong naglalaho ang mga slave marks, sa mga water ghost mula sa West States, kung saan ay tila na harvest o pinatay nga lang daw ang mga ito gamit ang isang espada, sa isang pag-atake lamang. At habang nakatingin nga si Xiaoyu sa ating bida, ay naisip nito na matapos umanong malaman ni Shu na kailangan niyang harapin ang digmaang ito, ay sinadya niyang itago ang patungkol sa iba niyang abilidad at baraha. At ang mga hindi nga daw nakasaksi, sa paglakas ng ating bida mula nang magbalik ang superpower sa Earth, ay tiyak na walang idea na ang forte umano ng ating bida ay hindi ang pagpatay, kundi ang pagiging isang low-key. Dahil simula pa nga lang daw, ay talagang tinatago na nito ang kanyang talento, gayon na din ang kanyang lakas at tunay na antas ng cultivation, at kasama na nga din daw dun ang lahat ng mga trump card niya. At ginagawa nga daw ng ating bida ang mga bagay na yun, dahil nauunawaan niya ang pinakasimpleng katotohanan sa daigdig, na kung kaya mong surpresahin o patayin ng mabilis ang iyong kalaban, ay hindi mo kailangang ipagsigawan ang pangalan ng bawat mong pag-atake o abilidad. At matapos nang lumapit si Chaos sa ating bida, ay napapatanong si Jiang kung kailan pa daw nagkaroon ng alagang dragon si Shu, sabay sabi na ding hindi naman marunong sa swordsmanship ang dating hari, kaya malamang sa ito na daw ang tinatawag na evolution. Habang si Xiaoyu naman, ay naisip lang na magmula ngayon ay hindi na daw kailangang magtago ng ating bida, o hindi na niya kailangan pang itago ang mga abilidad niya, upang harapin ang lahat ng nagnanais na patayin siya, at maging pinakamaningning na bituin ng daigdig na ito. Sunod ay sinabi nga ni Shu na dahil sa nais daw siyang patayin ng buong daigdig, o nais siyang patayin ng kanyang mga kalaban mula sa iba't ibang panig ng universe, ay kailangan daw nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya, upang subukan siyang patayin. Agad nga ding sinabi ni Shu na magtungo lamang sila sa kanya, dahil hinanda nga daw niya para sa kanila ang pinakamamahalin at engranding libingan sa buong universe, at ang Royal Capital nga daw na sumikat sa era ng dating God King na si Lu Shen, at nananatili pa din matapos ang ilang libong taon, ay siyang magiging lapida ng lahat ng kanyang mga kaaway.